Bago Express. Mas pinadali, mas pinasimple, mas pinabilis, mas kumbinente. Sa modernong paraan, higit na maasahan, serbisyo at benepisyo. Mas angkop at mas napapanahon. Tumutugon sa mapaghamong panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo. Maaasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong makabago Express. Serbisyong makabago Express. Tumutugon sa mapaghamong panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo. Maaasahan ang kabalikat ng bayan. Future ready with SSS. Mas future ready with SSS. Higher. Ay, mabuting araw po sa inyong lahat. Thank God it's Friday at welcome po sa paborito ninyong programa, ang Usap Tayo. Ako po si Liza Carabacan mula po sa Public Affairs at Special Events Division, no? Na-miss ko po kayo. Medyo matagal po ako nawala this past few months. And yung magkakasama po tayo ulit ngayong umaga at usapang loans po tayo. So kung meron po kayong mga queries, ilagay nyo lamang po yung inyong mga questions or mga concerns dyan po sa ating comment section at sasagutin po natin yan maya-maya lamang. And bago po tayo magsimula, no, meron lang po tayong onting reminders. Unang-una po sa lahat po ng ating mga SSS pensioners, no, wag niyo pong kalimutan mag-comply sa ACOP, no, o yung tinatawag po nating Annual Confirmation of Pensioners, para po makasiguro ho tayo taon-taon buwan-buwan po kayo makatanggap ng inyong pensyon sa SSS. So ang compliance po niyan, no, pwede po through corporate email address, no, ipapadala nyo po yung inyong duly accomplished na ACOP compliance form, yung inyong photo po ng pensioner, no, kung saan po hawak nyo yung latest na dyaryo, o gawin nyo pong background kagaya nito nasa likuran ko, yung mga latest sa TV program na naka-indicate po yung kasalukuyang petsa. So ipadadala nyo lamang po yan sa corporate email address ng ating pong mga SSS branches. So para ho doon sa kumpletong detalye, no, ng mga corporate email address ng ating pong mga SSS branches, bisitahin nyo lamang po yung ating pong SSS website, www.sss.gov.ph. At isa pa pong reminder, no, dahil July na naman po, no, yung ating pong contribution payment deadline, no, lalo na po sa ating mga self-employed at mga voluntary members, no, yung ating pong second quarter, yung from April to June, pwede nyo po pong bayaran yung inyong contributions hanggang end of July. And lastly po, no, ang dami po nating natatanggap na mga text scam, no? Ang daming nilang sinasabi na kesyo mag-e-expire daw yung inyong SSS contribution na naihulog. Ayan, makikita nyo sa ating screen yung mga sample text messages. No, may nakalagay pa na link, no, at i-click nyo daw yan. Nako, wag kayong magpapaniwala sa mga yan. Ang malalaman nyo po kung legit yung text message ng SSS ay kung yung mismong sender ay SSS mismo, nakalagay yon, no? Tapos hindi din kami naglalagay ng anumang link
no, ang usually ang nilalagay lang din natin doon, halimbawa nagbayad kayo ng SSS contribution, nakalagay lang doon yung kung magkano yung inyong nabayaran, notification lang po na posted na po ang inyong contributions. So ganun lamang po kasimple. So talagang maging mapanuri din po kayo doon sa mga natatanggap nyo na text messages mula sa SSS. At recently nga, no, inanunsyo na nga rin po ng SSS na nagpapadala din po ng text message tungkol po sa mga billing notifications sa inyong loan. And in fact, makakasama po natin ngayong umaga ang ating pong Department Manager 3 ng Member Loans Department na si Ma'am Nerissa Sabado para ipaliwanag kung bakit nga ba tayo nagpapadala recently ng mga billing notifications, no, sa ating mga member borrowers. Hello, Ma'am Neri, mabuting araw po at welcome back sa Usap Tayo. Good morning, Miss Liza. Good morning sa mga taga-subaybay ng ng ating FB Live, Usap Tayo. Opo. Ma'am Neri, no, para sa kaalaman lang po ng mga viewers natin, bakit po ba sa ngayon po ay nagpapadala na tayo ng mga text notifications sa ating mga member borrowers? Lately, starting May 2024, nag-implement na kami na magpadala ng late payment reminder. Pinapadala namin yan to SMS, yung text messages. Ang layunin yan, syempre, para mapaalalahanan ang aming mga loan borrowers na SSS members, kung sakali mang nakalimutan nila na bayaran yung kanilang loan amortization, ma-remind sila para hindi na lumaki yung penalty, saka yung interest ng kanilang loan. Yung iba kasi, maaring nakalimutan lang talaga. Isa na rin tong paraan para malaman din nila kung yung employer ba nila, niremit ba yung loan amortization na ibinawas sa kanilang sweldo. Pag hindi iniremit, malalaman nila dahil nagte-text kami. Ayan, ako, magandang balita po yun sa mga viewers natin, Ma'am Neri, kasi naiintindihan naman natin, no, busy tayo sa pang-araw-araw sa work, sa bahay, and minsan hindi na natin nanonote yung mga importanteng due dates, di ba, Ma'am Neri? Totoo yan. Actually, nagpapadala rin kami ng billing sa email, saka sa inbox sa my.sss. Kaya lang, katulad ko, hindi naman ako laging bubukas ng email pag ako tama. nagmamadali. Yung SMS, yung cellphone, lagi nating hawak yan eh. Ilan na lang ba ang tao sa Pilipinas na walang cellphone? Halos lahat meron. Kaya, minabuti namin na sa text message namin ipadala yung late payment reminder. Okay po, ayan. At ako, i-check nyo lang po palagi yung inyong mga inbox, no, para at least kung may ma-receive kayo notifications from SSS, no, at mabayaran nyo kagad yung inyong mga past due loans. Ma'am Neri, para lang din po aware yung ating mga members at alam nilang legit na nagaling sa SSS yung text message, ano po ba yung content po nung ating pinadadalang SMS? Una sabi mo nga yung sender, SSS, ano? Then, meron kaming konting dinirevise sa message namin. Pero basically, ang laman nun, sinasabi na payment reminder, we did not receive your payment for your, let's say, salary loan, availed on, check your loan details at your login, by logging in to your my.sss at www.ss.gov.ph. Tulad nga po ng nasabi ni Miss Liza, mga mahal naming taga-subaybay, na wala kaming ipinapadalang link na at sasabihin namin na i-click yung link. Pag po nakatanggap kayo ng messages na merong link o sinasabi, i-click ninyo yung link, wag na wag po natin i-click yun. Yun po ang gagawin natin pag-iingat. Ngayon, kung gusto nyong malaman yung detalye ng loan, ma-verify kung talagang galing sa SS, ang pinaka-safe na gagawin natin, mag-login po sa my.sss. Yun po ang safe. Opo, yan. I-check nyo po yung inyong loan records, no, sa inyong individual account sa my.sss portal. Tama. Yan po. Ma'am Neri, no, sino po kaya yung mga nakakatanggap po ng mga text message? Kasama po ba ito yung, halimbawa, today yung deadline ng kanilang payment, tapos hindi sila nakapagbayad today, meaning automatic po makakatanggap na po sila ng notification from SSS? Tama po. Yun pong mga hindi nakapagbayad sa takdang due date, may palugit naman kami minsan na more or less, palugit kami na 3 days. Okay. More or less po yun
bago namin i-check kung sino-sino yung mga hindi nakapagbayad. Nagka-cut off kami. Yung mga hindi nakapagbayad within the due date, makakatanggap sila ng text message. Ngayon, sinasabi rin naman namin na kung sakali na sa pagkatanggap ninyo ay nakapagbayad na pala, dahil na-late nga ang pagbayad, pero nagbayad naman matapos ang due date at matapos yung aming cut-off date ng generation, i-disregard nyo lang po yung notice kung nabayaran naman na. Paalala po yan doon sa mga hindi nakapagbayad on time. Pag nakapagbayad na, okay na yun. Ayan, at least kung naisip nyo na medyo late na tayo, diretso bayad na at naka-receive kayo ng text message, okay na yan. Basta as long as naka-reflect doon sa inyong record sa my.sss, goods na po tayo doon sa inyong monthly amortization. So, Ma'am Neri, kailan po ba ma-expect ng ating mga members yung text message? Para meron po ba tayong, let's say, regular schedule na sinusunod? Naka-3 batch kasi yan sa amin. Actually, nagpapadala kami ng late payment reminder mula sa ikalawa hanggang huling linggo ng buwan. Okay. Naka-batch po yan. Hindi kasi namin din mas mabuti, mas maganda sa ating sistema na hindi pagsabay-sabayin. So, yung iba, yung mga expired na yung loans at may natitira pang balanse, most likely bandang huling linggo ng buwan sila makakatanggap. Yung mga na-late lang talaga, mula 2nd hanggang 3rd week, matatanggap nila yung message from us. Okay, so para ho sa ating mga viewers, approximately mga 2nd or 4th week of the month po kayo. Ayun, mula 2nd hanggang 4th week. Yan, kayo makakatanggap ng SMS notifications tungkol sa inyong loan. So, ayun, nabanggit na din po ni Ma'am Neri kanina, kung gusto nyo pong malaman yung inyong mga loan balances, bisitahin nyo po yung inyong my.sss account. And paano po kaya, Ma'am Neri, ano po ba ang effect nun sa ating mga member borrowers kung late sila nagbabayad ng kanilang monthly amortization? Yun pong loan amortization na hindi nabayaran sa takdang due date ay pinapatawan ng penalty na 1% per month. Yun po ay in addition do sa 10% interest per annum na yan naman po ay nasa terms and conditions ng nilagdaan or yan po yung sinang-ayunan ng miyembro nung panahon na siya ay nag-apply ng loan. Kaya po, iwasan yung late payment kasi merong penalty. Tama po kayo dyan, Ma'am Neri, kahit 1% lang yan, pag naipon yan, malaki na Kada din. buwan yun. Opo. Pag naipon yan, sa isang taon, magkano na din yun, diba? So, talagang ugaliin ninyo na bayaran nyo buwan-buwan yung inyong utang sa SSS. Paano po kaya yung mga cases, Ma'am Neri, na employed member and then nag-resign na sa trabaho, may bago na po siyang work. So, paano po kaya yung setup nun, Ma'am Neri, para matuloy po niyang bayaran yung kanyang loan balance sa SSS? Sige, linawin ko na nung panahon na nag-apply ang miyembro ng kanyang salary or calamity loan, kasama dun sa agreement, na pag siya ay nag-separate, yung member ay nag-separate from the employment, yung buong balanse ng loan na ibabawas ng kanyang employer mula sa kanyang final pay o dun sa huling matatanggap niya mula sa employer. However, may mga cases talaga na yung huling pay o pera na matatanggap mula sa employer ay kulang to cover the balance of the loan. So, sa ganong kaso, itong miyembro, halimbawa siya ay nagre-employ, kailangan i-inform niya o ipaalam niya sa kanyang employer yung balance ng kanyang loan at payagan, importante po ito, payagan ng employer na ibawas yung kanyang monthly amortization, including yung penalty at interest, para huwag nang lumaki pa. Mula dun sa sweldo, yun po ay i-remit naman ng employer papunta kay SSS. Okay, thank you sa clarification, Ma'am Neri. Ayan nasa tamang pag-uusap lang yan, tamang coordination lang po dun sa inyong
company representative para at least kung may natitira pa kayong balanse sa inyong loan ay sila na po yung magpapatuloy na magdeduct nun sa inyong sahod at masettle nyo na ng buo yung inyong utang sa SSS. Sa ngayon ba, Ma'am Neri, kasi ang dami din mga nagtatanong, meron pa din daw po bang condonation program na ino-offer ang SSS? Yung Loan Penalty Condonation Program, meron po kaming kasalukuyang tumatakbo o kasalukuyang pinapatupad na programa. Yun po yung tinatawag na consolidation of past due short-term loans with condonation of penalty. Or in short, medyo mahaba yung program name. Tawagin po natin yung Consolone. Yun po ang tawag namin doon. Yan po ay para sa mga miyembro na merong pagkakautang na matagal nang hindi nabayaran, may naipon ng penalty, meron silang at least 6 na buwan na pagka monthly amortization na hindi nabayaran o kaya ay matured na yung kanilang loan, tapos na yung payment period, pero may balanse pa, pwede pong mag-apply nitong Consolone. Sa Consolone po, yung penalty, papatawarin ng SS or yung tinatawag natin i-waive. Pero kailangan bayaran ng miyembro yung principal at interest ng loan na meron naman pong affordable payment term. Pwedeng full payment kung may pera si member, kaya niyang i-one-time payment, payable yan within 30 days. Pwede rin namang hulugan. I-require lang namin na mag-down payment ng at least 10%. Maliit na yon, medyo kaya na yon. At yung natitirang balanse, pwedeng hulugan sa loob ng 6 na buwan hanggang 6 na pong buwan. Depende yun sa halaga nung mako-consolidate na principal at interest ng loan. Okay, maganda pala yan. At least merong installment basis, no? Kung medyo mabigat pong mag full payment, ayan. Para ho dun sa ating mga viewers, kung meron po kayong mga past due loans, no? Ayan, nasagot na natin yung katanungan ni Sir Nards Lopez. Ayan, apply na kayo, Sir Nards, sa sa ating pong Consolone. Tama po ba, Ma'am Neri? Online Consolone, po. online. Isa pang kagandahan nitong Consolone, kung yung loan kasi ng miyembro ay past due na, syempre, pinapatawan ng penalty yan. Ngayon, kung magko-Consolone ang miyembro, mabibigyan siya ng bagong payment term. Parang ginagawa niyang updated yung kanyang, yung status ng kanyang loan. Sa ganun, hindi na papatawan ng penalty. Kailangan lang, syempre, pag nag-Consolone, magbayad dun sa talagang takdang payment term para hindi na magkaroon ng additional uli na penalty at hindi rin babalik yung penalty na supposedly ay patatawarin ng SSS. Opo, ayan, tama po yung advice niyo, Ma'am Neri. Kasi yung iba nagsisimula lang na mag-apply ng condonation tapos hindi nahuhulugan on time. So sayang naman po yung opportunity na di-defeat yung purpose ng ating pong Consolone. Kung saka maidagdag ko na rin kasi pag hindi binayaran yan at lumaki ng lumaki, ibabawas sa final, doon sa tinatawag natin final claim, retirement, sa total disability, masasakripisyo yung kanilang retirement pension pag hindi binayaran agad yung loan. Kaya para ho doon sa ating mga member borrowers, lalo na yung mga malalapit na mag-retire, no, samantalahin nyo na po yung pagkakataon na mag-apply sa ating pong Consolone para pag nag-file kayo ng final benefit claim kagaya ng retirement, malinis, no, at walang iaawas doon sa inyong benepisyo sa SSS. Tama. Babatiin lang po natin. Ako, ang dami, no? Nasa 1,900 viewers po tayo ngayong umaga. Mabuting araw po sa inyong lahat, no? At ako po si Liza Carabacan at nasa usap po tayo at kasama po natin si Ma'am Nerissa Sabado, no? At pinag-uusapan nga po natin kanina lamang yung pagpapadala ng mga SMS tungkol sa billing notifications, no, ng SSS. At may mga katanungan na po ba tayo mula sa ating mga viewers? Ayan, at may question po galing kay DL Cruz JM. Paano daw po kaya makikita ang susunod na payment reference number sa condonation payment? Nakabayad na po ako ng una, yung pangalawang payment na daw ngayon kasi parang wala daw pong lumalabas sa online na new PRN.
Ano po kaya ang maia-advise natin, Ma'am Neri? Ang PRN, ginagawa po namin yan, dine-generate mula unang araw hanggang ika-6 na araw ng bawat buwan. So, kung siya ay nakapagbayad na ng unang amortization niya, yung para sa susunod na buwan na monthly amortization niya, i-generate pa lang namin yung PRN nun sa, sabi ko nga, 1st to 6th day of the month. O, pakihintay po kung wala pa kayo nakikita ang PRN ngayon. Alternatively, meron din namang pwedeng mag-generate yung member ng sarili niyang PRN. Halimbawa, gustong mag-advance payment, may mga ganyan gustong i-take advantage Gusto natin yung yan, mga may advance pera. Oo, pagka kasi may pera ka, gusto mo nang bayaran agad. Tama po. Para sa susunod na buwan, di ka na mag-iintindi. Halimbawa, wala pa pong PRN at gustong mag-generate ng PRN upang makabayad na. Pwede namang mag-login sa my.sss dun sa tab na loans, PRN, Payment Reference Number. Pwede po sila mag-generate ng sariling PRN doon. Ayun, isa pang alternative, no? Kung gusto niyo na talagang bayaran in advance, ayan, punta lang po kayo sa my.sss at mag-generate ng PR. Ilalagay din yung kung magkano amount ang babayaran kasi most likely wala na siyang makikitang amount due dahil binayaran na yung current Maglagay siya ng magkano yung kaya niyang bayaran. Sigurado namang hindi siya mag-overpaid kasi may control doon na hindi lalagpas sa halaga ng utang ang pwedeng i-generate na PRN. Okay, thank you po sa clarification, Ma'am Neri. Ito po, may isa pa pong katanungan galing kay Glenda Campana. Ma'am, ako po na padadalhan din ng message about sa loan. Nakalagay, pay the principal amount. Totoo daw po ba yun? Ang nakalagay po sa message namin ay tingin ko ang tinutukoy niya ay yung PRN notification. Meron din kasi kaming tinatawag na monthly billing na may kasamang payment reference number na pinapadala din namin yan through text message. Meron din sa inbox sa my.sss. Ang nakalagay po dun is yung amount due. At hindi principal amount lamang kasi ang amount due kasama yung principal, interest, saka penalty. Okay, ayan. Malinaw na, Mama, yung kabuuan po na amount due po yung nilalagay natin sa text notification. At ang next question naman po natin ay galing kay John Len. Yan, isa pang mapagpagpalang umaga din po sa inyo. Pwede po ba akong magre-loan pag nabayaran ko na po ang aking conso loan? Ilang buwan pa po ako bago makapag-reloan daw ulit? Yung conso loan matapos bayaran, may ilang buwan lamang, 3 buwan mula dun sa date ng full payment ng conso loan, maaari nang makapag-apply ng new loan. Yun ay sa kondisyon na yung loan niya ay hindi default. Ibig sabihin, nakapagbayad siya buwan-buwan nung required na monthly amortization. Ngayon kung in default, ano ba yung in default? Halimbawa, tapos na yung payment term nung kanyang conso loan at saka lamang niya nabayaran nung member, pag gano'n ang kaso, 2 taon po bago makapag-avail ng new loan. Kaya, doon sa mga nagko-conso loan, iwasan po natin mag-default. Halimbawa, meron kayong sa umpisa, nire-require na magbayad ng down payment. Payable yan within 30 days, siguraduhin mababayaran on or before the 30th day. Yun namang halagang huhulugan, mabayaran din sa takdang due date. Kasi pag natapos yung payment term at may natitira pang balanse, in default na po kayo noon. 2 taon, imagine ang tagal, bago makapag-reloan. Mahirap na yun pag bigla po kayong nangailangan. So, lagi nyo pong tandaan yung inyong payment deadline at magbayad on time. Pero pag okay na on time, 3 months lang makaka-avail na ng bagong loan. Kaya, sundin nyo po yung mga payo ni Ma'am Neri ngayong umaga, no, para at least in good standing kayo sa SSS at regular kayong makapag-loan in case na kayo ay mga ilangan. Ito naman, may next question naman po galing
ako si Santiago. Ako naman si Liza. Hello, binabawas ba ang loan balance sa mga benefit claim kagaya ng mga sickness, maternity at retirement? Yes. Sa ngayon, ang ginagawa muna namin pagbabawas ay mula sa retirement, sa total disability, saka sa death benefit claim. Yung sickness at maternity, gagawin po namin na magbawas diyan. Meron lamang kaming inaayos sa aming sistema. Abangan po ninyo, i-announce naman namin pag magbabawas po dyan. In fact, nasa terms and conditions po yan ang nilagdaan ng mga member nung sila ay mag-avail ng kanilang loan, na yung loan na nag-default at hindi nababayaran, ibabawas po sa kanilang mga benepisyo. Okay. Ito po, Ma'am Neri, may magandang tanong si Rika. Pwede po bang mag-loan ang voluntary member? Oo naman, ang loan ay open or available both sa employed members and voluntary and self-employed members. Meron lang mas konting nire-require na additional eligibility requirement sa mga voluntary na halimbawa nagpalit sila ng voluntary from employed, nag-switch to voluntary membership type. Kailangan meron siyang 6 na contribution dun sa current na membership type as voluntary member. Ayan, tandaan nyo po yan yung mga kapapalit lang po ng membership type, no? Pati na rin, Ma'am Neri, yung mga halimbawa formerly employed member at naging OFW po, Yes, yun, kasama yun. kailangan nyo po na at least 6 months contributions. Ito po, may next question naman, Ma'am Neri, galing kay Unyo Gaspay. Ask ko lang, matagal na daw po siyang hindi nakapagbayad ng kanyang loan. Ang huling check daw po niya ay nasa 70,000 na ang kanyang utang, no? Meron daw po bang programa para mabawasan yung kanyang mababayaran na loan? Ayun po, Mr. ano ba siya? Gaspay. Kababanggit po namin kanina, yun pong Consuloan. Na yan po, ang application dyan ay ginagawa via my.sss. Online po ang pag-a-apply. So, kung meron kayong loan na ganyan nakalaki, 70,000, malamang malaki din ang penalty niyan. I-apply po ninyo sa Consuloan. Mag-login kayo sa inyong my.sss account. Pag nakapasok na po kayo dun sa tab na loans, mapipili nyo po dun yung apply to Consuloan. At piliin po ninyo yung payment term na kakayanin ninyo para sa ganon yung penalty hindi kasama sa babayaran. Ayan, and thank you po sa advice sa Ma'am Neri, no? Sir Gaspar, tama po ba? Apply na po kayo sa Consuloan online. At reminder na din po para ho doon sa ating mga members na medyo hindi stable ang internet connection or medyo hindi pa po masyado gamay yung paggamit, no, nung ating pong my.sss, Ma'am Neri. Para po sa ating mga viewers, pwede po kayong pumunta sa ating pong mga SSS branches. Meron na din po tayong mga digital branch. Ready po kayong i-assist ng ating pong mga branch personnel, no, para po makapag-login po kayo sa inyong my.sss account. Kung halimbawa wala pa po kayong my.sss account, matutulungan din po kayo para makagawa po kayo ng online account. At least, nasa safe po kayo ng lugar, nandun po kayo sa SSS branch, at lehitimong empleyado ng SSS ang tutulong sa inyo. So, wag nyo pong i-entertain yung mga nasa Facebook, no? Yung mga nag-o-offer ng online service assistance. Naku, mahirap po yan dahil maari pong makompormiso yung inyong personal information kasi syempre bago sila makapag-apply, no? Tutulungan ka daw nila mag-apply ng konsulo. Halimbawa, no? Kukunin nila yung login credentials ninyo. Di nalaman na nila yung pwede sila makapag-login anytime at ang tendency, naku, baka magamit sa fraudulent claims yung inyong my.sss account. So, advice po namin sa inyo, no, mas maganda ho kung magpatulong po kayo sa inyong kapamilya or diretso na po kayo sa ating pong SSS branch at protektahan nyo po yung inyong personal information kagaya po nung pagpoprotekta ninyo ng inyong PIN, no, sa inyong ATM card. Tama yan, Miss Liza.
At ito po, Ma'am Neri, may question naman po galing kay Raymart Anyanyo. Pwede po bang ikaltas ninyo na lang sa contributions namin ang unpaid loans kesa patungan nyo daw ng penalty kasi marami daw naghihirap ngayon nakababayan natin. Hi, Raymart. Unfortunately, hindi po pinapayagan ng batas na ibabawas mula sa SSS contributions ang loan na inutang ng miyembro kasama yung penalty at interest. Malaki po kasi ang pagkakaiba ng social insurance ng SSS kumpara po, I'm sure, kinukumpara niya yan sa practice sa Pag-ibig Fund kung saan ibinabawas mula sa savings yung loan balance. Sa SSS po kasi, ito po ay insurance. May ang mga benepisyo din naman po ninyo ang maaapektuhan kapag gagawing ibabawas. Kaya po hindi po iyon pinayagan ng batas. Okay, yan at malinaw na po pasensya na po sir no. At yun po ang patakaran po natin dito sa SSS. At ito po Ma'am Neri, naku, 2,200 viewers na po tayo. Naku, maraming salamat po sa inyo sa pag-antabay sa ating programa ngayong umaga. So magtanong lang po kayo, samantalahin natin na nandito si Ma'am Neri. Ito po ang next question naman po natin ay galing kay Ana Lu Torrejos Tagudin. Pag mag-change daw po ba ng voluntary from self-employed, tapos magbabayad siya ilang months no bago makapag-loan ulit? Nasagot po ito ni Ma'am Neri kanina. Nabanggitan natin yan na pagka from employed, nag-switch to voluntary membership, kailangan meron munang mabayaran na 6 na buwan na voluntary contributions bago mapayagan po na mag-loan ang member. Okay, thank you po ulit sa clarification, Ma'am Neri. Ito po, may question naman po galing kay Len BC. Hello po, nasa ibang bansa daw po siya, Ma'am Neri. Meron po akong unsettled loan. At paano daw po ba ang proseso nun para sa application for consul loan? Gusto daw po din niya sanang ituloy yung pagbabayad kaso naudlot po. Ano po ang ating maipapayo kay Len BC? Hi Len. Yung nabanggit po kanina yung pag-apply sa consul loan ay sa pamamagitan ng My.SSS. Online po ang pag-apply niyan. Kailangan lamang meron kayong active na My.SSS account. Yun ang tanong natin kay Ma'am Len. Sana meron siyang active My.SSS account. Pag po nakapag-apply na doon sa consul loan, yung pong pagbabayad niyan, maaari din namang gawing online. Marami na pong mga facilities sa SSS na meron kami mga payment, mga collecting partners na nagbibigay ng nagpumapayag ng pagbabayad online. GCash, pwede po doon. Hindi ko naman pinopromote sila, pero yan ang mga online payment facilities. Yung Union Bank online, maaari pong magbayad online. So, napakadali na rin. Ang kailangan nga lang talaga ni Ma'am Len na masigurado, meron siyang My.SSS account. Kung wala pa po Ma'am Len, mag-register na po kayo, Punta po kayo sa ating pong SSS website, www.sss.gov. Kung sakali ba, Miss Lisa, kanino siya pwedeng humingi ng assistance kung kailangan niyang gumawa ng My.SSS account? Ayun, pwede din po siya humingi ng tulong, Ma'am Neri. Meron po tayong email intended po para sa ating mga OFW members. Ito po yung ofw.relations@sss.gov.ph. Or pwede naman din po siyang mag-email direkta doon sa ating pong usaptayo@sss.gov.ph. Yung usap po ay 3 S doon po sa usap tayo. Yun, pwede po kayong mag-email doon para mabigyan po kayo ng detailed instructions. Ito po, at may question naman po galing kay hello, mabuting araw kay TikTok Onerazan. Pag may calamity loan na existing tapos nag-avail daw po ng salary loan, ako, laging tinatanong to. Ikakaltas po ba yung calamity loan na natitira sa personal loan? Sa existing po nating policy, tama po iyan. Pag meron kayong calamity loan at nag-avail ng salary loan, yung balanse ng calamity loan ay ibabawas mula sa proceeds ng salary loan. Yan po kasi ay nasa terms and conditions na nilagdaan ng miyembro. Okay,
Thank you po sa clarification, Ma'am Neri. At ano po bang mas maganda, mauuna po ba muna si salary, tapos saka po mag-apply ng calamity? Ano Ngayon, po bang maititip natin sa kanila? sabi ko nga sa existing policy natin, mas maganda unahin nila yung calamity. Unahin yung salary Opo. bago mag-calamity loan. However, in the future, may mga lalabas tayo ng mga enhancement. Abangan na lang po natin yan. I-announce naman namin yan. Salamat po, Ma'am Neri. Ito po, meron pa pong question galing kay Fides Ortega Lopez. Qualified naman po sa 2 months worth ng salary loan. Pero sa SSS website, 1 month lang daw po ang allowed. Ano daw po ang pwedeng gawin ni Ma'am Fides? Itong kaso ni Fides, kailangan taga nating ma-check yung kanyang record. So, I will advise na ibigay niya yung kanyang information sa mga agents natin para matingnan natin bakit ganun ang kanyang case na sabi niya qualified naman siya. Siguro pagkaalam niya meron siyang 72 contributions. Pero bakit 1 month lang ang nakikita niya sa kanyang my.sss? Kailangan po ma-check ang record niya. Okay. At Tingin natin ang detalye. opo, email lang po kayo sa usaptayo@sss.gov.ph. Tapos maibigay niyo lamang po yung inyong mga detalye para ma-check po ng ating mga... Kailangan ng ID niya, Opo. no? ID, saka yung kanyang SS number. Opo, ayan. Pabigay na lang po, ma'am, para ma-verify po natin. Ito po, may question naman po si Lee Casas. Hi, ma'am. Pwede po bang i-console loan ang educational loan? Unfortunately, sa kasalukuyan pong panahon, hindi pa po pwedeng isama yung educational loan sa console loan, or specifically, wala pa po tayong penalty condonation program for educational loan. Abangan po ninyo, pag magkakaroon yan, i-announce po namin. Maghintay lang po ng kaunti pa. Sige po, Ma'am Neri. At for clarification lang po, ano po ba yung mga klase na short-term loans na pasok po doon sa ating console loan program? Magandang tanong yan, Miss Liza, no? Hindi natin na-discuss kanina yan. Sa console loan program po natin, ang kasama ng mga loans ay salary loan, calamity loan, saka yung mga restructured loans na dating na-apply ng members. Kasama rin nga po pala yung emergency loan. Meron pa kasing mangilan-ngilan yan. Yun pong 4 na loans na yon ang kasama sa console loan na program. Pagka may utang ang member doon sa mga nabanggit na loans na yon, i-consolidate. Meaning gagawing isang utang na lang. Kung meron siya dating calamity at salary na hindi na babayaran, gagawing isang utang lang yun sa console loan para isa na lang yung babayaran. Okay, ayan. Thank you po, Ma'am Neri. Ang next question naman po natin ay manggagaling kay Ange Osabal. Wala na po bang way para ma-waive yung consolidated loan? Nagkamali daw po kasi dun sa account niya and napindot niya multiple times. 2 years na daw po ba siyang ban at wala daw bang ibang way to reconsider? Yun po kasing console loan application ay meron talagang terms and conditions doon na nung mag-apply ang member, nag-agree siya doon nung mag-click. Kung ang tanong niya siguro ay wala na bang way na tingin ko nag-default siya kasi 2 years hindi kasi po inire-reverse or kinakancel yung console loan application dahil kayo ang nag-apply noon, member ang nag-apply at dumaan sa proseso. Ngayon sa case niya, pwede naman natin tignan, ibigay ang kanyang detalye. Pero ang general rule nga kasi, 2 taon bago makapag-avail ng new loan pag nag-default ang ini-apply na console loan. Subukan lang po natin, Ma'am Neri. Ma'am, mag-email lang po kayo sa usaptayo@sss.gov.ph at tignan natin kung may magagawa po ang SSS regarding po sa inyong concern. Ito po, ang next question naman natin ay galing po kay Christian Daaka. Pwede po bang maka-loan ang naka-total disability pension? Sa salary at calamity loans, saka yung console loan, definitely hindi pwede sa console loan. Salary and calamity loan po, hindi na po pwede na mag-apply ang member na meron ng final benefit. Kasama po yung total disability.
Hindi rin pwede sa pension loan kasi retiree ang pinapayagan nating makapag-avail ng pension loan. Okay, salamat po, Ma'am Neri. At ito po, naku, ang dami nating questions ngayong umaga. Ang next naman po ay galing kay William Porcel. Ano po ang gagawin sa overpayment sa salary loan? Paano ang interest na na-incur doon sa calamity loan which is supposedly ay fully paid na? William, tingin ko ang kaso ni William, may overpayment siya sa salary loan. Pero yung sabi niya kasi paano yung calamity loan, yung interest na incur pero supposedly fully paid na. Pwede po nating i-apply yung overpayment sa salary loan dun sa calamity loan. Para sa ganun, yung interest at kung meron ng penalty na kinompute ng system dahil nakikita ng system na walang bayad, mawawala po yun. I-recompute po ng system yan base dun sa halaga ng overpayment mula sa salary loan na i-credit po natin dun sa calamity loan. Mangyari po kay Sir William ba yun na ibigay din yung kanyang detalye, madami na yung mga natin, customers talaga, tignan po namin yan. Baka mai-forward namin sa tamang unit para magawa yung pag-apply ng overpayment dun sa kanyang calamity loan. Okay. Tandaan niyo lamang po yung ating email address. Official email address ay usaptayo, 3 S, no? at sss.gov.ph. At ito po, ang next question naman po ay galing kay Rosalie Roche. Hindi daw siya makapasok sa pagbabayad ng loan. Lagi daw pending sa code. Ano kaya ang maya advice natin kay Ma'am Rosalie? Medyo hindi ko masyadong, sabi na nag-gets, hindi ko masyadong naintindihan yung problema, kung ano yung laging pending na code. Kasi ang pagbabayad natin ng loan ngayon, gumagamit na ng payment reference number. At gusto ko rin siguro, importante din na malaman natin saan bang portal o anong collecting partner ba nagbabayad itong si Rose, Rose ang pangalan niya, no? Si Rose. At nagkakaroon siya ng problema. Mas magandang malaman natin kung talaga yung detalye ng problema. Napakahirap nating mag-conclude na hindi natin yung alam ng detalye dun sa particular na question niya. Oo, so klaro na lang po ma'am yung query nyo kung saan po ba nanggaling yung code, kung sa website ba natin or baka nga po dun sa ating collecting partner. Tama Oo. po. Ayun, ibigay niyo lang po yung kompletong detalye at babalikan po ng kami or nung ating pong mga keyboard warriors, no, sa ating FB Live, no, na masagot po yung inyong query. At ito po, may question naman po si Iron Heart. Ayan, more of comment, parusahan nyo o bigyan nyo ng penalty ang mga kumpanya na hindi nagre-remit ng loan at contribution ng mga SSS members. Oh, we're doing that, di ba? Yes, so In fact, we have the race run against contribution evaders. Ginagawa po talaga ng SSS yan. Opo. At meron pa pong nakukulong talaga. Tama Sa hindi po. pagbabayad, mga employers na hindi nagbabayad ng kontribusyon at loan na ibinawas nila mula sa mga sweldo ng kanilang mga empleyado. Opo, hinahabol po yan. Regular activity na po yan ng ating po mga SSS branches, no? Pinupuntahan po isa-isa yung mga employers, tas nag-i-issue sila ng Billing. Opo, pati na rin po yung mga notice of violation, no? Ipapaliwanag sa kanila kung magkano pa yung kailangan nilang bayaran at hahabulin talaga sila ng SSS para mabayaran. At kung hindi sila mag-comply, ayun na, tulad na nabanggit ni Ma'am Neri, sasampahan na sila ng kaso. So, hindi po natin pinalalagpas to. Ginagawa po lahat ng SSS ang paraan, no, para kalampagin po yung mga delinquent employers at makolekta po yung dapat makolekta para sa ating pong mga members. Kasi kapag hindi nagbabayad on time yung ating mga employers, no, Member ang kawawa. opo, tama po Ma'am Neri, no, hindi po sila nagka-qualify sa mga benefits, pati na rin po sa loan. Sa pera ng miyembro yon na pinagpaguran nila, bahagi ng sweldo nila. Tama po Ma'am Neri. So, wag po kayong mag-alala, no, regular po natin yung ginagawa or kung
na discover nyo, no, may discrepancy po dun sa inyong records, no, kinakaltasan kayo, na discover nyo, pero hindi naman pala na ire-remit sa inyong mga employers. I mean, hindi naka-reflect doon sa kanilang mga contribution or loan records. Mag-file po kayo ng formal na reklamo sa SSS para yung mismo accounts officer po na naka-assign po dun sa inyong employer, ma-call po kagad yung kanilang attention at mapadalan po ng mga billing notices. Opo, ito po ang next question naman po galing kay Julius Rose. Pwede daw po ba ang GCash, no, magbabayad siya ng loan through GCash po, pwede po ba yun, Ma'am Neri? Pwede. Ang gamit nga, kailangan dyan, may payment reference number para magpagbayad sa GCash. Okay. Pwede daw palang matanggap yung loan through GCash. Yung Doon kung po matanggap crediting. ang loan through GCash ay hindi pa po pwede yan. Ang pinapayagan pa lang namin ay mga bank accounts na sa mga bangko na accredited ng PesoNet. Okay, no. Hopefully, Ma'am Neri, no, soon, no, dahil halos lahat na po ata ng tao ngayon gumagamit ng GCash. Anong una kasi, medyo hindi ganun ka-secured sa Okay. e-wallet. Pero titingnan namin yan ngayon. Medyo nag-improve na yung paggawa ng account sa e-wallet. May mga extra security features na. Titingnan namin yan. Opo, yan. Hopefully, abang-abang lang po kayo sa mga announcement ng SSS o dito po sa Usap Tayo. Ito po, may next question pa, Ma'am Neri, galing kay Aiko J. Vidor. Ma'am, pwede po bang mag-apply ng loan sa sa online portal ng SSS? Opo, sabi nga, ang pag-apply po ng salary loan at kung mayroong calamity loan, ganun na rin, pati din po consul loan, ang pag-apply po niyan ay sa pamamagitan ng pag-login sa my.sss account ng miyembro. Ibig sabihin online ang application. Doon po yan gagawin sa aming website, yung www.sss.gov.ph. I-click nyo po yung button na member. Then makikita nyo na po yung mga iba pang steps na gagawin. Okay, thank you po, Ma'am Neri. And meron din po tayong yung mga instructional video, 'di ba po, Ma'am, sa ating pong official YouTube account ng SSS, yung My SSS PH, no? Mga iba't ibang yung mga how-tos, no, kung paano mag-submit ng mga benefit and loan applications online. Ayun, nandoon po, no. Bisitahin niyo lang din po as reference. Ito po, Ma'am Neri, ang next question naman po natin, galing po kay Love pa rin kita. Very touching. Hello po, good morning. Refundable po ba ang yung sobrang ibinayad sa SSS loan overpayment po? Opo naman, refundable po iyan. Kailangan lamang i-request ng member yung pag-refund. Kasi hindi naman po namin pwedeng i-refund yan ng walang request. Dadaan po yan sa verification. At kailangan namin ding masigurado na yung miyembro mismo ang makakatanggap ng refund. Pwede po kayo magsumite ng request for refund sa pinakamalapit na branch. Magdala po ng kopya ng inyong ID. Okay, thank you po, Ma'am Neri. And speaking of yung mga transactions sa branch, reminder lang po, no, in-implement pa rin po natin yung number coding scheme. So, yung inyo pong transaction day ay based po doon sa huling digit ng inyong social security number. Ito po, may comment po si Kristen Somuelo Libira, no? Thank you, SSS, sa agarang aksyon sa concern ko about my payment sa SSS. Nako, walang anuman po, Sir Kristen, kaya din po tayo nag-FB live, no, linggo-linggo para ma-address din po natin kaagad yung inyong katanungan. Sa tulong na rin po ng ating mga experts, kagaya ni Ma'am Mary, pati na rin po yung ating po mga keyboard warriors, no, headed by Ma'am Jenny Carlos. Mabuting araw po sa inyo. And ito po, may next question naman po galing kay Rodora Asdolo. Gaano daw po katagal yung pag-process ng loan application? Rodora, nakadepende yan kung ikaw ay voluntary or employed member. Kasi pag voluntary, right after na mag-submit ng loan application, may approval na kaagad yon. The following day, pinaprocess na yun ng SSS para ipadala sa bangko. Sa bangko naman, tumatagal ng mula 3 working days hanggang 5 working days usually. Pag medyo tumagal doon, may problema at the end of the bank.
Pero kung employed member kasi, yung kanyang loan application, kinakailangan i-certify ng employer. Mula sa araw na i-certify ng employer, sinertify ngayong araw na to, ipaprocess na rin yan ng SSS the next working day. So, pag Biyernes, sa Lunes namin ipaproseso yon. Tapos, sa bangko, sabi ko nga, 3 to 5 working days, ang usually tinatagal ng inaabot na araw para makredit yung loan proceeds sa bank account ng member. Thank you po, Ma'am Neri. May follow-up question lang po ako kasi meron pong cases na may natatanggap kaming reklamo mula sa member. Hindi po sinucertify ng employer yung kanyang loan application. May karapatan po ba yung ating po mga employers na tanggihan po or hindi po i-certify yung loan application ng kanilang empleyado? Dapat i-certify ng employer yon. Kasi pribilehyo ng miyembro yung paglo-loan at hindi na, kung ang miyembro ay employed, walang ibang paraan para maka-avail siya ng loan kundi i-certify ng employer. Ngayon may mga pagkakataon na ayaw i-certify ng employer siguro kung kulang or wala ng sweldo na pagmumula ng monthly amortization. Yun lamang yung nakikita namin na dahilan na maaring reason ng employer kung bakit ayaw niya i-certify. Other than that, dapat i-certify ng employer. Okay, ayan. Salamat po sa clarification, Ma'am Neri. Ito po, meron naman po tayong katanungan galing kay Vilma Cruz. Almost 9 years na po siyang hindi nakapag-work sa company at meron daw siyang loan na hindi pa niya nahuhulugan. Pero nag-apply daw po siya ng condonation, pero hindi pa rin daw niya nahulugan dahil umuwi daw ng probinsya. Nako, pwede ba niya itong i-apply, ma'am, sa conso loan? Pwede niya i-apply sa conso loan yan. Bagamat, gaya nga ng sabi namin kanina, may default, ang status ng kanyang condonation, ng account niya ay default na. So, mayroong kaukulang konting sanction. Pero sa kanya i-apply niya sa condonation, una maging current uli yung loan niya, mabigyan siya ng bagong payment term, at mahulugan niya nang hindi na nag-i-incur ng additional penalty. Para sa araw na kukunin na niya yung kanyang retirement benefit, walang ibabawas na malaking loan amount. Mapapakinabangan yung retirement pension sa panahon na kailangan. Tama po kayo, Ma'am Neri. So, ma'am, mag-apply na po kayo ng conso loan online sa inyo pong my.sss account at siguraduhin yung pag nag-apply kayo, ituloy-tuloy nyo yung paghuhulog, no, para hindi po kayo ma-default ulit. Ito po, may katanungan naman po tayo galing kay Ann Facun Andres. Pwede po daw bang bayarin in full yung loan? At 2 months ago na yung nag-stop daw siya sa work at may less po ba kapag kinash? Siguro may pera si Ann despite na nag-stop sa work. Gusto niyang bayaran in full yung loan. Pwede naman talagang bayaran in full yan anytime. Ngayon, ang tanong niya kung siguro, ang tanong niya ay hindi ba yung buong, bawa meron siyang monthly amortization na 2,000, then 24 months to pay. Siyempre, that's 48,000 kung 2,000 times, assumption lang yan times 24 months. Buo bang 48,000 babayaran niya? Pag ganun, hindi po, nire-recompute po yan. Ang interest na ipinapataw namin, pag ganyang kaso, hanggang dun lamang sa buwan kung kailan magbabayad si member. So, paano malalaman ng membro kung magkano yung babayaran na amount sa ganung kaso? Again, mag-login po sa my.sss. Makikita po ninyo doon yung buong amount ng obligation, which is hindi na po kasama yung mga interest na may incur pa lang in the future. Then, gawa kayo ng PRN, ilagay lang doon sa PRN na yung buong amount ng obligation ang babayaran. After that, pwede na po magbayad. Thank you po, Ma'am Neri. At ito po, si Sir Jomer ba to? Hello! Pa-shoutout naman po sa Member Education Department. Hello, Sir Jomer. See you soon sa USAP. Oo, ang mga masisipag naming samahan sa Member Education Department. Opo, mabuting araw po sa inyo, Sir Jomer, and kay Attorney Sau Mapalo, mabuting araw po sa inyo. Hi, Attorney Sau. And hello din po sa ating po mga Facebook warriors, no, mula po sa Member Communications and Assistance Department, headed by Ma'am Jenny Carlos. Mabuting araw din po sa inyo at
Thank you po at linggo-linggo nyo po kaming tinutulungan no para sagutin po yung mga iba pa pong queries sa ating pong comment section at talagang binabaha po tayo ng queries no tuwing nag-FB live po tayo. At ito po, meron pa po tayong katanungan. Anli to, hindi na ito mauubos. Galing po ito kay Aimee Cunanan Gomez. Paano kapag yung loan deducted na sa salary and remitted ng employer, pero sa portal, nag-a-appear na meron pa rin pong loan? Again, yung ganyang kaso, kailangan ng further verification yan. Ipakibigay yung detalye sa ating mga agents. Kung meron kang detalye ng payment, mas mabuti para makita natin kasi ano ba yung reason ba't hindi nag-a-appear sa account ng member. Maaring may error sa remittance or merong na-remit sa ibang loan account ng member. May correction process naman tayo para kung sakaling kailangan ng correction yan, magagawa po natin. Ipakibigay yung detalye sa ating mga keyboard warriors. Opo. Yan, email nyo lang din po dun sa usaptayo@sss.gov.ph. Huwag nyo po post yung mga SS number nyo sa comment section, Oo, ha? naku. Huwag po. Data privacy po. Naku, itago Saka nyo baka po yan. magamit ng iba, di ba? Tama po. Madaming masyadong matalino ngayon na scammers. Totoo Tayo po. po ay mag-ingat. Tama po. At ito po, may tanong naman si Cirilio Tumalom. Ang hirap po na sa apelyido ni Sir. Mabuting araw po sa inyo, Sir Cirilio. Paano makabayad sa loan ko sa SSS? Nasa Saudi daw po siya sa ngayon. Meron po kaming mga collecting partners dyan sa Saudi. I think yung Pinoy Express, Ventaha. I don't have here the complete list. Pero meron sa ating website, I think na Opo. listahan yan. Doon po maaaring magbayad. Kung meron din naman kayo halimbawang kamag-anak dito sa Pilipinas at siyempre nagpapadala naman kayo ng remittance, maaari po silang magbayad sa GCash, Paymaya, o kaya sa mga collecting partners namin accredited banks. Kailangan lang po ng PRN para sa ganun ma-post ka agad yung payment at siguradong mapopost siya sa tamang loan. At para po dun sa mga kompletong listahan ng ating pong mga payment partners, no, meron din po tayo sa official Facebook page ng SSS, ang Philippine Social Security System. Tapos di ba yung mga featured post po doon, ayun, tignan nyo lang po yung where to make your SSS payments at nandun po yung listahan. Yung kompletong listahan ng Tama collecting po. partners. Meron po tayong mga pang OFW members. Ito po. At Ma'am Neri, may question naman po galing kay Salve Tubale. Pwede daw po bang mag-loan sa SSS kahit kulang yung hulog dahil nagsara daw po ang kanilang company? Daily harvest daw po yung kanyang employer. Ang atin kasing requirement para makapag-apply ng loan, salary loan in particular, kailangan merong at least 36 posted monthly contributions. At ang 6 do sa 36 na yon dapat nabayaran sa huling 12 buwan bago ang buwan ng pag-a-apply ng loan. So, sa case ni Salve, parang sabi niya 1988, kung sa kasalukuyan itong taon to hanggang nung nakaraang taon, meron siyang at least 6 na contributions at meron na siyang 36 posted para mag-apply ng loan. Pag wala yun, unfortunately, hindi. Pwede. So, Bayad siya ng contribution as voluntary para pag kailangan niya na mag-apply ng loan, makatulong sa kanya, pwede. So, ma'am, bayad daw po muna kayo ng contributions, no? Para at least yung mga ganitong immediate financial needs, mag-qualify po kayo sa salary loan. Ito po, ang next question naman natin, Ma'am Neri, galing kay Mirna Sumataw Bantilan. Paano po kung never daw nakapag-loan? Tapos pag sa pension loan daw po, magkano daw po ang matatanggap pagdating daw po ng age 60? Naku, mas magaling kayo sa akin pagdating sa usapang pension. Pero ang masasabi ko lamang dyan, walang ibabawa sa pension niya kasi wala siyang loan. Or kung meron sa mga iba namang cases na meron at na fully paid naman yung loan bago mag-apply ng pension,
natural, walang ibabawas na loan mula sa pension. I-enjoy nila ng buo. Magkano nga ba ang ating minimum pension ngayon, Miss Liza? Yung nasa 3,000 po, kasama na po yung ating pong yung additional 1,000 pesos po. Ayun, kung yun yung pinakamababang binabayaran na monthly salary credit. Pero kung mas mataas doon, hindi ako ganong magaling sa pag-compute ng pension. Sa susunod po na episode, i-invite naman natin yung mga kasamahan po natin sa retirement benefit, no, administration department. Hello po sa inyo. Hello. Ito po. At ayan, natapos na po yung ating isang oras na programa. Pero para ho dun sa ating mga viewers, naku, pasensya na po, talagang binaha po tayo ng mga queries ngayon. Huwag po kayong mag-alala kasi nandyan naman po ang ating pong mga keyboard warriors para sagutin po yung inyong mga katanungan, no, hanggang sa matapos po ang ating programa. At dahil po dyan ako, Ma'am Neri, maraming salamat po. You're welcome, Miss Liza. At sinamahan niyo po kami ngayong umaga. Bago po tayo magtapos, Ma'am Neri, any final reminders po para po sa ating mga viewers? Gaya po nung binabanggit lagi, na yung ating personal information, kabilang dyan yung ating user ID, password, wag po natin yung basta-basta ipagkatiwala sa iba. Kasi may mga cases na sabi na kapag may nakapag-apply na loan para sa kanila o kaya ibang benepisyo, kasi na ipagkatiwala pala yung password at user ID sa ibang tao. Inuulit po namin dun sa mga hindi ganong techie or kaya ay walang maayos na internet connection. Meron po kaming mga e-centers sa mga branches. Meron po diyang mga SS personnel na tutulong para kayo ay maka-avail ng mga benepisyo, makapag-apply ng loan sa pamamagitan ng aming online portal. At doon naman sa mga may utang, sabi nga po namin, may conso loan kami. Samantalahin po natin na i-applyan yung conso loan. I-apply sa conso loan yung mga utang na past due na. Para sa ganun, hindi na lumaki ang penalty. At saka itong conso loan, hindi po natin masabi kung hanggang kailan. Meaning, hanggat andito, ay samantalahin po, applyan ng conso loan yung mga past due loans upang hindi nakasama ang penalties na babayaran. Ako, Ma'am Neri, ang dami po naming natutunan sa inyo ngayong umaga. Naku, tandaan nyo po lahat yan, para at least, maganda po yung good standing nyo sa SSS kahit regular po kayong umuutang sa SSS. At naku, maraming salamat po sa ating 2,200 viewers, Sana hindi po kayong magsawang tumutok sa ating pong programa linggo-linggo at nais din po nating pasalamatan yung ating pong mga ibang department, yung sa ating pong collaborative efforts po para maging successful po yung ating programa, yung mga kasamahan po natin sa Member Education Department, sa MCAD. Naku, maraming salamat po sa ating mga keyboard warriors, sa Public Affairs and Special Events Division headed by VP Sammy Santos, and hello po kay Ma'am KP, Ma'am Maril, and kay Sir Jay Labadia, and of course yung ating pong mga iba't ibang departments na katuwang din po natin sa pag-update po sa ating mga members tungkol sa mga latest programs and updates. At sa ngayon po nakasama natin si Ma'am Neri ngayong umaga. Again, maraming salamat po sa inyo. At magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Friday para sa panibagong episode ng Usap Tayo! Worry ka bang benepisyo'y parang sapat? In future ready with SSS. Narito lang hanap ng kasagutan. Mas future ready with SSS. Higher benepisyong aasahan. Better para sa kinabukasan. Make that move, get that boost with my SSS Pension Booster. Make that move, get that boost with my SSS Pension Booster.
together.